Isang mapagpalat mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw po mga tagapanood, pag-usapan po natin yung bagong dagdag na didepensa kay Tatay Digong Duterte sa kaso niya sa International Court, no, sa ICC. At yung kinuha po nila para mabuo po yung legal team ni Tatay Digong Duterte ay napaka-eksperto po at napakahusay pagdating po sa mga international law. Marami po itong karanasan na at napakaganda po ng credential niya. Kaya naman panigurado po tayo na magkakaroon ng magandang resulta ang laban po ni Tatay Digong Duterte diyan sa ICC at panigurado din po at ako'y tiwalang-tiwala naman talaga mga tagapanood na maipapanalo ito ni Tatay Digong at sigurado pong makakabalik po siya dito sa Pilipinas. Kaya naman wag na nating patagalin, gawa na po natin ng reaction video to at galing po to sa channel ni Showbiz Chicodoro. Ilalagay ko po yung link ng channel niya sa description para mabisita nyo at masuportahan din at wag nyo pong kalimutan na mag-subscribe din sa ating channel. Eto na po, simulan na po natin to mga tagapanood. Nakatutuwang may pag-unlad sa core defense team ni PRRD sa The Hague. Opisyal nang itinalaga si Dov Jacobs bilang Associate Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Jacobs ay may higit sa 15 years ng karanasan sa international laws, internasyonal na batas kriminal, at karapatang pantao. Siya ay isang kinikilalang eksperto sa kanyang larangan. Siya ay nagsisilbing consultant at trial lawyer sa International Criminal Court at itinatag ang Strategic International Legal Consulting, SILC. Makikipagtulungan siya sa lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. Ang ilan sa profile ni Dr. Dov Jacobs ay isang international law at international criminal law expert, defense counsel sa ICC at MICT at tagapagtatag ng SILC, Strategic International Legal Consulting. Siya ay kasalukuyang nasa defense teams ni Laurent Gbagbo at Mohamed Said sa International Criminal Court at sa kaso ng Felix Kabuga case sa MICT. Nasangkot din siya bilang isang amicus curiae sa parehong Afghanistan at Palestine situation sa ICC. Siya ay isang assistant professor ng Public International Law sa Leiden University, regular na guest professor sa ilang mga universidad, Sciences Po, Université de Lille, at iba pa. At siya ay naglathala ng malawakan sa larangan ng internasyonal na batas at internasyonal na batas kriminal. Ang kanyang kasalukuyang mga interes sa pananaliksik ay sumasaklaw sa internasyonal na batas at pamamaraan ng kriminal, pampublikong internasyonal na batas, lalo na sa pananagutan ng Estado at teoryang legal. Siya ay isang door tenant sa 9 Bedford Row, isang miyembro ng editorial board ng Leiden Journal of International Law at isang founding member ng European Journal of Legal Studies. Siya ay isang founding member ng International Criminal Court Bar Association, ICCBA, at kasalukuyang tagapangulo ng ICCBA Council Support Staff Committee at bahagi ng ICCBA Training Committee. Regular siyang nagkokomento sa mga isyu sa internasyonal, kriminal, na batas sa kanyang blog, Spreading the Jam. Dati, siya ay isang postdoctoral researcher sa Universidad ng Amsterdam, bilang isang founding member ng SHARES Project on Shared Responsibility in International Law. Siya ay mayroong mga degree sa law mula sa King's College sa London, Paris 1 Pantheon Sorbonne at Paris 2 Pantheon Asses at isang degree sa Political Science mula sa Sciences Po, Paris. Natapos niya ang kanyang PhD sa European University Institute sa Florence sa paksa ng Hybrid Tribunals at International Criminal Law. Ayon naman sa komento ng Dare to Ask ay, Justin, nag-submit si lead counsel Nicholas Kaufman sa ICC Pretrial Chamber ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng admission process sa mga biktimang magbibigay ng testimonya hinggil sa kanyang Crimes Against Humanity case. Inirekomenda ng kampo ni PRRD na ang ICC Office of Public Counsel for Victims ang tanging payagang maging legal representatives ng mga biktima, at hindi ang mga sarili nilang abogado. Ito umano ay upang matiyak na hindi maaapektuhan ang karapatan ni Duterte sa speedy judicial process. Ang ganda po ng credential ng bagong abogado ni Tatay Digong Duterte na si Attorney Dov Jacobs, mga tagapanood. No? Talagang veterano na siya, batikan na siya. Ang daming niya na pong karanasan pag about sa international crimes, international court. Napakahusay niya na po. In fact, maraming beses na rin siyang humarap sa
ICC. Kaya tingin ko siguro malaking maitutulong niya kay Tatay Digong Duterte. At siguro mga tagapanood, para sa akin kaya niya tinanggap to, nakipagtulungan siya doon sa abogado na prime lawyer ni Tatay Digong, is nakita niya talaga merong mali, may something na hindi tama doon sa nangyari kay Tatay Digong Duterte, no? Malayong malayo doon sa mga pinoprotektahan niya or inanuhan niya, dinepensahan niya. Nakakitang-kita ang laki ng tsansa na manalo si Tatay Digong Duterte dito, no? At sobrang maling-mali yung ginawa kung bakit nandiyan si Tatay Digong sa ICC. At ngayon nga, habang ginagawa kong video na to, kasalukuyan po may hearing na naman sa Senado. Sana umatin po o dumalo yung mga taong sangkot sa illegal na pag-aresto kay Tatay Digong Duterte at ipaliwanag nila sa tao, 'di ba? Yung side nila, masabi talaga nila na tunay yung ginawa nila, na wala pong halong pamumulitika doon, wala pong halong kasinungalingan, at nasunod po yung tamang proseso sa pag-aresto doon kay Tatay Digong Duterte. O tama po ba yung pag-aresto kay Tatay Digong Duterte? So tuloy natin to mga tagapanood. Ayon naman kay former Major General Romeo V. Pequizay, sabi ni Inday Sara, nagpapasalamat daw siya kay Bongbong. Bakit? Dahil sa pagkidnap at pagpapadala ni BBM kay Tatay Digong sa Hague, nagkabati raw sila ng tatay niya. Sweet diba? Pero teka, dapat siguro magpasalamat din si Bongbong kay Inday. Kasi habang todo pakiusap ang mga kababayan sa Bring Him Home rally sa buong mundo, nailid na lang ni Inday ang Marcos Resign rally, tumanggi siya. Buti na lang talaga. Kung hindi, baka habang nagkakape si BBM sa Ilocos, may bago nang nakaupo sa palasyo. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si Jalan TV17. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye. What's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Ito, meron naman tayong bago dito mga kabayan. Sabi dyan, Hungary withdrawals from the ICC, no? Yung Prime Minister ng Hungary, mga kabayan, ay umalis na sa ICC kasi sabi niya dyan, this is no longer an impartial court, a rule of law court, but rather a political court. Yan mga kabayan ang nakita nitong Prime Minister na to. This very important court has been diminished to a political tool, and Hungary wishes to play no role in it, mga kabayan. Kasi nga, kita ninyo, no? Sa dami-dami mga kabayan ng mga, kumbaga ay gumawa talaga ng heinous crime or tinatawag na crimes against humanity, bakit naman yung kay PRRD? Hindi naman nakipag-gera si PRRD or wala man siyang, kumbaga, naging involvement sa gera contra other country na talagang mass destruction, no? Pero inuna nila mga kabayan, yung ating dating Pangulo, na ang hangad lamang mga kabayan ay mapatino yung bansa natin, mawala yung crimes, mawala yung mga durugista, diba? Pero inuna nila yung si PRRD, isipin ninyo, nagkaroon ng, na-aresto ang ating presidente nang walang nakalabas na warrant of arrest sa ICC, hindi katulad ng mga talagang, kumbaga, katulad ng presidente ng Israel, o si Putin, o yung iba pa, mga kabayan, kita nyo, nandun, naka-plus sa kanilang website. Kailan lang nila in-update, mga kabayan, o si PRRD, ay nandyan na sa dahig. Isipin ninyo, simula na to mga kabayan, no? Simula na to sa kumbaga, yung hindi na magkakaroon ng, kumbaga, ay matatawag natin na fairness yung ICC na yan. Kasi bumitaw na rin ito mga kabayan, may mga susunod pa dyan. For sure, kasi nga, nakikita nila na yung nangyayari sa ICC ay talagang political motivated lang. Especially sa kaso ni PRRD. Tama po mga tagapanood. Ito'y politika lang talaga ang dahilan kung bakit nandiyan si Tatay Digong Duterte sa ICC. Sa kabila nung kay Putin, ang daming namatay diyan sa ginawa niyang gera. 'Di ba? Ang dami pong mga nawalan ng buhay diyan, mga inosenteng tao. Yan po yung crime sa humanity dahil wala namang inosenteng tao talaga yan, hindi nagda-drugs o hindi drugista. Dito rin kay Prime Minister Netanyahu, ganun din yung sa gera niya. Ang dami pong mga diyan, pati mga bata nasama. Diba, ganti lang yun sa pag-atake sa kanila. Pero, siyempre makikita mo doon dahil sa ganti nila, ang daming inosente na nadamay. O di dapat, ayun, nahuli na, nandiyan na. Pero hindi yun ang priority. Si Tatay Digong Duterte, na yung kaso nila 43, wala pang nilabas na warrant of arrest, at dadaan ngayon sa ICC.
Dahil dito sa Pilipinas, pinagtulong-tulungan siya. Bakit? Politika nga ang dahilan eh. Balakas ang Duterte, tanggalin natin to para manghina yung senatorial niya. Dahil matindi yung pag-arangkada ng mga senator niya, talo tayo. Di ba? Kitang-kita naman po mga tagapanood eh. Kahit anong gawin nilang tanggi dyan, doon at doon pa rin sila hihilahin doon sa politika na yan. Hindi po ako naniniwala para dyan yan sa katarungan sa mga biktima di umano ng AJK. Dahil sa 30,000 niya, wala silang maipangalan eh. Pagdating sa ICC, 43 lang katao eh. Diba? Ang layo ng diferensya, mga tagapanood. Kaya maraming bansa ang nag-withdraw. At isa pa dito sa nakaka-alarma sa ICC na yan, karamihan ng mga member na country dyan, pumapabor sa paggamit ng droga. Hinahayaan nila na gumamit ng mga droga yung kanilang mga tao. Makikita nyo dun, nakikita nyo yung mga tagapanood. Diba? Nakaka-alarma po yan. Kaya tama po yung ginawa ni Tatay Digong Duterte na umalis dyan sa ICC. At dapat din talaga sa darating na mga araw, mga panahon, papanagutin yung may mga kasalanan kung bakit illegal na naaresto at naipadala si Tatay Digong Duterte sa ICC. Lagi nyo pong tatandaan na ito'y komento at opinion lang, wala pong personalan, lalong-lalo na dyan sa mga tansong talangka, na kahit anong gawin nyo kay Tatay Digong Duterte, still Duterte pa rin hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po kayo palagi.